Hi! Hello po mga aking mga followers. Kumusta po kayo mga kababayan natin? Kumusta ang New Year? Ayos ba? Ako hindi. Hindi maganda ang feeling ko para dito sa itong taon natin na 2024. Base sa mga naoobserbahan natin ng mga nangyayari this early in the year. Ito po kasing mga supporters po ng mga Duterte. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng mga utak mayroon ito, or shall we say, konsensya. May konsensya pa ba ang mga ito? Kasi, look, hindi naman sila mga ignoranting tao. I mean, sa ginagawa nila ngayon, I can say na ignorante sila. Tanga-tangahan. Kasi, may pinag-aralan naman ang mga ito. Mga Kristiyano ang mga ito. Pero ang hindi ko po maintindihan ay kung bakit alam na nating lahat kung ano ang mga nangyari o mga ginawa, pinaggagawa nito ni Duterte at kanyang mga kasabwat na sina Bato de la Rosa, Bongo, yung mga pulis na naging kasabwat nila sa paggawa ng mga krimen. Pero tingnan mo, bakit gano'n na lang ang kanilang pagkampi? Gustong pagliligtas. Kasi lately po, na napanood ko sa isang vlogger na may dalawang Pilipino, yung isa OFW at yung isa abogado, na gumagawa ng paraan, magsasubmit yata ng petition sa Supreme Court na huwag papasukin ng ICC. At yung iba naman, yung ibang mga supporters, hinahunting daw. Ang paniwala kasi nila, nandito na yung mga investigators, mga ICC investigators, hinahunting para patayin. My God! Alam nyo, kung sakali, hindi pa nila naiisip na kung sakaling may mangyaring masama dito sa mga ICC investigators na ito, ang makakalaban po nila, buong international community, yung lahat ng mga member countries ng ICC. Diba? Ewan ko yun ang opinion ko. At pwede ba? Sino ba naman ang ibang pwedeng pagbintangan kundi yung mga inaakusahan? Diba, mga kababayan? Kung totoo man po ito na, kasi yung iba, kahit na si Secretary Remulla, nung una inamin niya na nandito na. But later on, siguro nag-alala siya na baka nga mapahamak itong mga tauhan ng ICC, binawi niya ngayon, keso wala pa raw. Ngayon, siyempre itong mga Duterte, ang paniwala nila nandito na. Kaya, ipinapahanting para patayin. Or, ipa-deport. Alam niyo, ang pinagtatakhan ko po mga kababayan, itong si Duterte at ang mga kasabwat nito, mga supporters nito, parang hindi nag-iisip. Kasi
Kasi ang government natin, ang mga Pilipino, ang mamamayang Pilipino po ay mapagpatawad. Mapagpatawad tayo, sana. Depende sa kung ano ang inaaksyon, ikinikilos, o behavior ng isang tao na inaakusahan, kagaya nito ni Duterte, na hindi lang naman po basta-basta krimen. Hindi lang naman iisa o dalawa o 10 ang pinatay. Kaya nga, tinagurian na crime against humanity dahil libo-libo. At sa totoo lang, hindi naman po ito mangyayari kung si Duterte lang, si Bato, si Bongo, yung 3 itlog. Marami silang kasabwat, mga pulis na inutusan, na kumbaga, itong mga pulis na to, dapat kasama rin sila sa kakasuhan o parurusahan. Bakit? Kasi, nilabag nila ang kanilang tungkulin. Porke inutusan ka, gagawin mo, alam mong mali. So, dahil nagsunod-sunuran ka, ginawa mo yung inuutos sa'yo, di ba? At ikaw mismo yung pumatay, alam mong mali. Kaya dapat lang talaga, hindi lang talaga si Duterte at yung mga very close, niya. Actually, dapat nga pati yung anak pa niyang isa, hindi si Sara. Siyempre, kasali na daw si Sara eh. Dapat pati yung si Paulo Duterte. Ewan kung bakit hindi kasali si Paulo. Balita sabi di ba, according to Las Cañas, mayroon ding ipinapatay itong si Paulo, si Pulong. At yung akusasyon nga ni Trillanes at ng iba pa na kasali ito sa drug syndicate. O di ba dapat imbestigahan din? Bakit hindi kasama si Paulo Duterte? Bakit si Sara lang? Ngayon, ang napapansin ko po, kagaya na sabi ko kanina, na ang Pilipino ay mapagpatawad, even itong Marcos administration, di ba nung umpisa, wala naman talaga siyang balak na mag-member ulit sa ICC at ipaaresto o papasukin ng ICC dito sa atin. Wala. Ngayon, bakit nagbago? Kaya na sinasabi nila ni Roque na doble kara si BBM dahil noong una, sinabing hindi pa papasukin. Tapos ngayon, nagbago ang isip, papapasukin na, ipapaaresto na. Hindi nyo ba naisip na ikaw na mismo, Roque, ang nagsabi na ng dahilan kung bakit nagbago ang isip ni PBBM? Dahil doon sa mga destabilization rumors. Alam mo pala ang sagot. Pero ngayon, kung ano-ano pang sinasabi mo, minamasama, mga kababayan, minamasama yung desisyon ni PBBM. Na kung tutuusin, sabi ko nga sa naunang vlog ko pa, na kahit sino mang pangulo ang umupo dyan, kung halimbawang hindi nanalo si BBM at kung si Leni Robredo ang nanalo, gagawin din ni Leni Robredo ito. Nagkataon lang na si Bongbong Marcos ang nakaupo. At yun na nga po, bakit nagbago ang isip ni BBM? Actually, nung una, nung sinabi ni PBBM na hindi niya isusurrender ang mga Duterte sa ICC, actually, hindi maganda yung naging ko sa kanya. Yung reaction ko doon sa sinabi niya. Ibig sabihin, pinoprotektahan mo yung mamamatay tao. Kumusta naman yung mga biktima? So, wala kang pakialam doon sa biktima? Puproteksyonan mo yung kriminal? Sa totoo lang, kung hindi pa nangyari itong mga ginagawang
pagpapasaway nitong mga Duterte, hindi pa magbabago ang isip ni BBBM na talagang papasukin na nga. At kung ibig sabihin, yung naging desisyon na yun ng Pangulo na sige papasukin na ang ICC, hindi dahil sa para bigyan ng hustisya yung mga biktima, kundi dahil sa planong destabilization. Di ba? Sa totoo lang. At anong ibig ko sabihin dito ngayon? Alam nyo, Duterte and Company, kung naging mabait lang sana kayo, kung hindi kayo naging mayabang, hindi kayo naging pasaway, hindi ninyo ginalit yung Pangulo, baka hindi rin naman niya papansinin yung ICC. Kaya kumbaga, kahit ako man, halimbawang naging yung hindi sila nagplano ng mga ganitong panggugulo, kung naging mabuti sila, naging mabait sila, tumulong na lang sila sa gobyerno, lalo na yung tungkol dyan sa West Philippine Sea, kung nagbago man lang sila ng stand. Kumbaga, parang nagpapakita ka ng remorse. Nagpapakita ka na nagsisisi ka, na ngayon, tumutulong ka sa gobyerno, baka sakaling talagang ma-set aside yung pagpapa-aresto. Although hindi po maganda para sa mga biktima, pero maaring kahit papano mababawasan yung galit ng tao, ng mamamayan, ng buong mamamayang Pilipino. Kasi nakakatulong naman, nagbago naman, tumutulong naman sa pagpapalago ng bansa natin. Pero hindi baliktad. Alam nyo, imbis na magpakabait kayo at tumulong na lang sana kayo sa gobyerno, mas lalo pa ninyong, ang ginagawa ninyo, nanggugulo kayo, mas lalo kasi ninyong pinapalala ang problema ng bansa. Imbis na tumulong kayo na mapagaan yung trabaho ng Pangulo, pinapabigat ninyo. Di ba? Hindi na nagbago Ang laki na nga ng problema natin na, yung problema natin dyan sa territorial dispute na yan, imbis na tumulong, mas lalo tayong pinapahamak, mas lalong pinapabigat ang problema ng bansa, ang problema ng Pangulo. Tapos ang yayabang pa, nananakot. Hindi nagbago. Talagang pinapatunayan lang po mga kababayan na talagang mga berdugo sila, mga masasamang tao. Kasi itong ginagawa nila na dinadaan sa pananakot, o pinapakita nyo lang talaga na ganun nga kayo, demonyo nga kayo. Imbis na magpakita kayo ng pagbabagong ng kalooban, paggawa ng tama, hindi Kaya how do we put it? Paano hindi magagalit ang taong bayan? Sa ginagawa ninyong yan, natutuwa kami. Natutuwa kami na yung kung ICC nandiyan dyan para mawala na kayo sa hindi natin kailangan ang mga ganitong klaseng mamamayan. Ang mga ganitong klaseng tao dito sa paligid natin. Ang kailangan po natin yung makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Hindi yung imbis na pampaunlad, pampabagsak ang ginagawa ng mga ito. Itong si Harry Roque,
naturingang abogado, international lawyer, pero ang mga pinagsasabi, taliwas. Taliwas sa batas. Taliwas po sa sinasabi ng batas. Numero unong bukadura ng pananakot. Pero sasabihin na, ano to? Yung last warning? Last warning kay PBBM? Sino ka? Sino ka para mag-warning sa Pangulo? Well, alam naman natin na hindi naman yan galing mismo kay Harry Roque. Dahil hindi nga ngayon nagkikikibo itong tahimik ang Duterte. Siyempre, utos yan ni Duterte. Kaso, since si Roque ang nagsasalita, umaga para sa akin, sino ka? At sasabihin nyo pa, itong mga supporters na ito na kausapin si PRRD? Bakit? Bakit kakausapin ni ni Bongbong Marcos si PRRD? Anong pag-uusapan? Kung makautos, para bang siya pa rin para siyang godfather ng Pilipinas. Well, siguro nga, godfather ng kasamaan. Kung makautos, ang trato ninyo kay Bongbong Marcos parang totoy na yung kayan-kayanan lang, dadaanin nyo sa pananakot. Pati itong Dado Clemente, kung makapagsalita bumalik ka sa Uniteam. Parang bangag. Sino ka para mag-utos kay Presidente yan ikaw sino ka? Dado Clemente. Sino ka ba? Makautos, wagas. Hindi na nahiya sa balat niya. Hindi ka nga umabot ng koronel. Sino ka para utos-utusan ng Pangulo? Sino kayo? At itong Duterte na ito, kung makautos, akala mo siya pa rin ang nasa kapangyarihan. Lahat dinadaan sa pananakot Puro pananakot. Sige nga. Sige, subukan ninyo. Itong General Macanas na tumatanda ng paurong. Kung magsalita, palibhasa kasi, nahawaan na ng ugali nung binubosing-bosing niya na si Maharlika. Anong bilib na bilib kay Maharlika Tanga! Tanga itong matandang general na ito. Nagpapapaniwala dyan sa yung babaeng nasa Amerika na yan ang mukha ng mukhang aswang. Alam niyo hindi ako anong tawag dito? Hindi ako mapanlait na tao, hindi ako mapintas, pero pag ganito po kasi ang inuugali, nakikita ko yung lahat na kapangitan Ang pangit ng pagkatao nito ni Maharlika. At ang mas lalong nakakapangit pa, ang dami niyang naimpluwensyahan. Isa na itong, anong utak mayroon itong Macanas na ito? Naturingang general? Napag-ahalata tuloy na parang hindi naman talaga totoong general ito Ang dali-daling maimpluwensyahan. Ang daling mauto. At hindi man lang nangingimi na ang ginagawa nila nito yung kapareho niyang tanga na retired. Akala mo walang kaso yung ginagawa nila? Manghihikayat ng mga tao na mga military na active na mag-alsa laban sa gobyerno. Alam mo kayo, namimihasa kasi kayo Palibhasa hindi kumikibo atong Pangulo natin. Kuy daw kayo. Yan ang akala nyo. In-expose nyo na yung mga plano ninyo. Tanga ba naman yan na magpabaya
Sige, subukan nyo. Ako inaabangan ko kung anong gagawin itong sunod na gagawin ito ni Bongbong Marcos eh. Kasi kapag wala siyang ginawa laban dito sa mga hindi niya didisiplinahin itong mga siraulong mga Duterte supporters na ito, hindi na ako bibilib. Hindi ako bilib. Alam niyo kung si Duterte kaya ang Pangulo na gawan nyo ng ganito? Baka hindi na kayo sikatan ng araw kinabukasan. Kaya namimihasa kayo masyado eh. Ang yayabang. Ang yayabang. Kala mo kung anong mga pinagyayabang. Well, mapera kasi siguro eh. Kayang bayaran yung mga tao. Pero, tingnan natin. Alangan naman na magpabaya ang Marcos. Gugustuhin ba nila na maagawan sila ng posisyon at mabaliktad ang lahat? Kapag sila naagawan ng kapangyarihan, baliktad sila ang makukulong. Kahit na lumabas pa sila ng bansa, hahabulin sila ng mga yan. Demonyo nga kasi. Sobrang yayabang. Hindi na nahiya sa mga ginagawa nila. Kung mayroon man pong mga Duterte supporters, siguro ko naman po, mga Duterte supporters na ignorante, mga tanga, mga hindi nag-iisip, kumakampi sa masamang tao. Ilan ba sila, mga kababayan? Siguro ko naman kahit paano mas marami pa rin ang matitinong Pilipino. Siyempre, mas marami pa naman ang matinong Pilipino. Ito hindi man lang nahihiya ang mga ito na sabihin pa natin kung maagaw nga ang Malacanang at uupo sila dyan. My goodness, wala man tayong magawa dahil alam natin na kaya nilang pumatay ng tao. Pero yung mga nasa kalooban ng mga taong matitino, iba. Hindi man tayo makakibo, iba pa rin ang nasa kalooban natin, ang tingin natin sa kanila. Di ba? Itong mga taong ito, imbis na tumulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan natin, ng bansa natin, nanggugulo. Tapos magbabalak pa na bumalik politika, magsenador, magkongresman, para ano? Di ba ang mga politiko, kaya sila kumakandidato, primarily, para may maiambag, para makatulong sa bayan. Eh ito si Duterte, ano ang plano nito para pumasok? Magkumandidato, para manggulo. Saan ka? Para manggulo. At itong mga siraulo na supporters, itong si Trixie Cruz Angeles na naturingang abogada, tuwang-tuwa pa. Tuwang-tuwa na tatakbong congressman itong si Duterte at magiging sakit sa ulo daw ni Romualdez or maaaring si Duterte ang maging Speaker of the House. Tuwang-tuwa siya. Tangang abogada. Pumapangit lalo tuloy sa paningin ko yung bunganga nito na napakalaki. Ang lumalabas sa bunganga nito mabaho. Pareho na sila ni Maharlika eh. Saan ka matutuwa ka? Abogada ka? Tapos matutuwa ka na mangangati tuloy ang ilong ko? Tuwang-tuwa na tatakbong congressman si Duterte para guluhin ang House of Representatives. Para magpasakit sa ulo.
kay Martin Romualdez? Or aagawin yung posisyon ni Martin Romualdez? Anong klaseng utak mayroon itong babaeng ito? Tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa na guguluhin yung gobyerno. Talaga. Di ba mga kababayan, anong klaseng utak mayroon itong Trixie Angeles na to? Ikatutuwa yung, at ikaw ituto namang Duterte na to. Magpahinga ka na, matanda ka na eh. Kung papasok ka lang naman, magpupolitika ka ulit para manggulo lang sa gobyerno, excuse me, mayahiya ka. Ang tatanda na eh, tumatanda ng paurong. Di ba mga kababayan, nakakainit talaga ng ulo eh. Hindi po nakakatuwa itong ginagawa nito mga Duterte at kanyang mga suportador. Wala silang planong tumulong. Wala silang plano na pagandahin ang buhay ng Pilipino, paasensuhin ang bansang Pilipinas. Wala. Ang habol lang nila, mang-agaw ng kapangyarihan at magpakabusog silang sarili nila. At itong Makanas na ito, itong Maharlika, itong Makanas, itong Clemente, itong Trixie Angeles, alam ko kung ano ang plano ninyo, ang balak ninyo, kung bakit kayo sumusuporta at gustong agawin yung Malacanang para mabigyan kayo ng posisyon, di ba? Itong Makanas na to, di ba? Yun ang habol mo. Clemente. Kaya kayo ganyan, tulong kayo ng tulong. Pag kayo na nakaposisyon, para mabigyan kayo ng pwesto sa gobyerno. Tot ninyo, yung mga klase ng mga pag-uugali na yan. Hindi kayo bagay sa gobyerno. Hindi kayo bagay na maglingkod dahil hindi naman paglilingkod sa bayan ang sadya ninyo. Ang sadya ninyo, magpakabusog. Busugin kayo ni Duterte ng mga nakaw, na yaman. Di ba mga kababayan? Tama hindi. Hanggang dito na lamang po at nakakainit lang ng ulo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at magkita-kita po tayong muli. Sana po ay magkaroon tayo ng katahimikan